Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 966, bawal sa tao. Ang dagat ay umiral ng napakatagal na panahon, daan-daang taon bago pa man ang Kyongchi. Nagkaroon din siya ng mga problema sa dagat, ngunit pagkatapos ay lumakas siya at ang dagat ay hindi na problema para sa kanya. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado, hindi pa niya narinig ang sinuman na hindi man lamang isang Zun cultivator na maaaring tumawid sa dagat. Tanging ang mga Zun cultivator ang nakakaunawa sa chi ng dagat, ang mga cultivator sa antas ng tiyan ay hindi kaya. Imposible, sabi ni Kyongchi. Nalungkot si Lin Fang habang sinabi niya. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Subukan mo kung ganoon. May mamasyal ako. Mag-ingat ka, mayroong isang napakalakas na cultivator na nagsasanay sa paglilinang doon gamit ang napakalakas na enerhiya ng Huangxi. Huwag mo siyang galitin. Babala ni Lin Fang. May tao. Nagulat si Kyongchi. Bakit hindi mo hilingin sa kanya na dalhin tayo? Hindi ko siya maabala habang nagsasanay siya ng cultivation. Bakit nga tayo tutulungan? Bulong ni Lin Fang. Naiintindihan niya ang death energy kaya hindi masyadong makalapit si Lin Fang. Umalis si Kyongchi. Naiinis din siya. Kung masyadong malakas ang isa pang cultivator, hindi rin niya ito kayang harapin. Kahit na sinubukan nilang kumbensihin siya sa pamamagitan ng pagmumungkahi na bigyan siya ng mga kayamanan o kung anuman, marahil ay papatayin niya lamang ang mga ito at nakawin ang kanilang mga kayamanan. Normal iyon sa kontinente ng Siyam na Ulap, lalo na kung paanong walang ibang tao sa isla. Kaya niyang patayin ang mga ito na parang mga langgam, ligtas ba para sa kanila na sabihing mayroon silang mahalagang mga kayamanan? Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged malayo sa dagat. Sarili lang niya ang maaasahan niya ngayon. Lumitaw sa kanyang paligid ang Desolate Chi. Lubhang hindi komportable si Lin Fang. Sinubukan lang niyang intindihin ang Chi nang hindi gumagamit ng anumang spell, technique o skill. Sana, may naiintindihan siya. Inilabas niya ang kanyang Tianzuan na bato at naglabas ng ilang enerhiya. Ang lakas ng earth at langit ay lumitaw at ito ay napakaliwanag. Mas naiintindihan ni Lin Fang ang chi ng dagat sa ganitong paraan. Pagkatapos ng lahat, ang mapanglo na chi ay isa ring uri ng enerhiya mula sa lupa at langit. Ito ay isang patay na chi dito. Kapag ginamit ko ang aking espiritu at ang batong Tianzuan, mas naiintindihan ko ang mga bagay-bagay. Marahil ay mas madarama ko rin ang nalulungkot na chi, isip ni Lin Fang. Inilabas niya ang kanyang celestial bulk spirit na, kasama ang batong Tianzuan, ay nag-alis ng maruming enerhiya mula sa hangin sa paligid niya at lumitaw ang mga maliliwanag na ilaw. Isang misteryosong chi ang lumitaw sa hindi maruming kapaligiran. May malungkot na chi sa mahiwagang chi na iyon at mukhang itim. Desolasyon chi, ang kanyang espiritu ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang chi ng mas mahusay. Gamit ang kanyang batong Tianzuan, maaari pa siyang magpalit-palit gamit ang kanyang batong Demon Seal. Ngayon, ginagamit niya ito para makita ang nangungulila na chi. Ang kanyang batong Tianzuan ay lumilitaw ng mas malinaw. Nakakawalang lakas. Napagtanto ni Lin Fang na ang itim na chi ay naglalaman ng mapanglo na lakas, ito ay nakamamatay, nakakaagnas, maaari pa nitong tumanda ang mga buhay na nilalang sa isang iglap at lamunin sila ng buo. Kung ang isang cultivator ay gumamit ng ganoong uri ng enerhiya, siya ay halos hindi magagapi. Si Lin Fang ay nanatiling kalmado habang pinag-aaralan niya ang mga enerhiya. Ang batong Tianzuan ay makakatulong sa kanya na maunawaan ang mga likas na enerhiya. Matutulungan din siya ng kanyang espiritu na makita ang mga bagay ng malinaw at mas mabilis na maunawaan ang mga bagay. Ang dalawang bagay na magkasama ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Patuloy na bumangon ang nakakalungkot na chi. Si Lin Fang ay nakaupo pa rin na naka-cross-leg sa isang bato habang kinakaagnasan ng mapanglo na chi. Kasabay nito, maaari ring ilabas ni Lin Fang ang maliliit at mahihinang landas ng Desolated Chi. Gumagamit siya ng purong chi para palayain ang nakakalungkot na chi. Gayunpaman, ang kanyang nalulungkot na chi ay hindi kasing dalisay ng natural. Marahil ay magagamit niya ang kanyang nalulungkot na chi para lumaban ngunit hindi para pigilan ang dalisay na chi mula sa dagat na saktan siya. Binuksan ni Lin Fang ang kanyang mga mata, hindi kusang loob ngunit dahil may nangyaring mali. Ang Desolate Chi ay biglang nagsimulang mag-corrode sa kanyang katawan, ang kanyang dalisay na chi ay naging magulo. Napakadelikado pa rin para sa kanya na magsanay gamit ang enerhiyang iyon. Ang taong iyon ay maaaring gumamit ng mapanglo na chi at gawin itong walang kabuluhang enerhiya, ngunit hindi ko kaya. Kung tutusin, mas malakas siya sa akin. Hindi ko rin maintindihan ang mga abstruse energies. Masyadong iba ang cultivation level natin. Naisip ni Lin Fang na bamantong hininga. Maaari niyang ilabas ang maliliit na piraso ng Desolated Chi ngunit ito ay malayo sa pagiging sapat upang tumawid sa dagat. Si Lin Fang ay isang mahinang cultivator lamang sa ilalim ng layer ng Tian Chi. Sabi ko naman sa'yo, imposibleng umasa ka lang sa lakas mong tumawid ng dagat. Kung ito ay posible, ito ay lampas sa isang himala. Sabi ni Kyongchi, si Lin Fang ay isa lamang Tian level cultivator, hindi niya kayang tumawid sa dagat ng mag-isa. Tumingon sina Lin Fang at Kyongchi at nakita ang isang itim na tuldok na gumagalaw patungo sa Huangxi na pagkatapos ay nawala. Wala na siya. Nalungkot si Lin Fang. Ang cultivator na iyon ay dumating sa isla upang magsanay ng paglilinang. Maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya.
Tara na at tingnan natin. Sabi ni Linfang habang papunta sa lugar kung saan nagsasanay ang cultivator. Makalipas ang ilang minuto, dumating na sila kung saan nagsasanay ang cultivator. Kinuha na rin niya ang mga puno. Malamang na ginamit niya ang mga ito para sa ilang uri ng benepisyo. Wala na siya, sabi ni Kyungchi, pagkatapos ay dinagdag niya. Isasama kita sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Nagulat si Linfang. Saan kaya sila pupunta sa islang iyon? Walang kahit na anuman doon. Talaga, sumunod ka sa akin. Sabi ni Kyungchi, tumalikod siya at umalis. Walang pag-aalinlangan na sinundan siya ni Linfang. May isang lambak na may kakilakilabot na enerhiya ng kamatayan. Maraming butas sa lambak na iyon kaya't mas nag-aalinlangan si Linfang. Anong lugar iyon? Na-curious siya at nagpatuloy sa pagsunod kay Kyungchi. Lumipat sila patungo sa isang malaking kuweba na may mga itim na bato sa loob. Hinawakan ni Kyungchi ang isang itim na bato at inalag ito, biglang may lumitaw na butas sa loob ng batong iyon. Ito ay hindi isang pinto kundi isang kuweba kung saan lumitaw ang isang hugis ng hayop. Portal ba yan? Bulong ni Linfang. Anong klaseng lugar iyon? Paano ito natagpuan ni Kyungchi? Pumasok tayo sa loob at tingnan natin. Matagal nang umiral ang isla, hindi ito ang unang pagkakataon na may pumunta rito. Sabi ni Kyungchi, pumasok si Linfang sa madilim na kuweba. Walang ilaw, ngunit bilang isang medyo malakas na cultivator, nakikita pa rin ni Linfang ang loob. May pader na may nakasulat na mga salita. Bukod sa mga hayop, walang makapasok, kung hindi ay mamamatay sila. Binasa ni Linfang. Malakas na hayop lang ang makapasok. Ang kuweba na iyon ay nilikha ng artificial na may mga mahiwagang marka. Marahil ito ay nilikha ng isang hayop na maaaring lumipad. Sabi ni Kyungchi, isang hayop, mga misteryosong marka. Marahil ito ay isang Zun level beast. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 967, Bestial Consciousness. Anong nasa loob? Tanong ni Linfang. Hindi ko alam. Hindi ako pumasok. Sabi ni Kyungchi na umiling. Natatakot ka bang mamatay? Sabi ni Linfang na tumatawa. Nakapagtataka, hindi pa pumasok si Kyungchi. Malamang na sinulat iyon ng isang Zun level beast kaya mga hayop lang ang papasok. Walang hiya ka, pinapahiya mo ako. Wala akong pakialam sa kuweba na gawa ng walang kwentang hayop. Galit na sigaw ni Kyungchi. Isang hayop ang gumawa ng kuwebang iyon na may mga misteryosong marka kaya malamang napakalakas niya. Walang nakakaalam kung gaano ito mapanganib na makapasok sa loob. Pumasok na tayo. Nakangiting sabi ni Linfang. Hayaan mo muna ako. Sabi ni Kyungchi na malamig na sumulyap kay Linfang. Kahit alam niyang pinupukaw siya ni Linfang, hindi niya maiwasang pumasok sa loob dahil sa kanyang pagmamataas. Sinundan siya ni Linfang. Dumating sila sa harap ng pader na may mga misteryosong marka. Inilagay ni Kyungchi ang kanyang mga paa sa dingding, lumitaw ang mga ilaw at kumalat sa hangin ang mga tunog ng dagandong. Tumabi ang pader at lumitaw ang isang nakakatakot na nakamamatay na chi. Tumingin si Linfang sa loob, napakalawak ngunit napakadilim pa rin. May mga bangkay pa nga sa lupa. Maraming tao ang namatay sa loob, napakalakas na cultivator. Kung hindi nila nagawang buksan ang pinto gamit ang mga misteryosong marka. Ang malalakas na cultivator ay patay na. Nagkatinginan sina Linfang at Kyungchi. Papasok ba tayo o hindi? Tanong ni Linfang. Ang malalakas na cultivator ay naman sa loob. Hindi ba masyadong mapanganib para sa isang Tian level beast at isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianchi? Dahil nandito na tayo, sayang naman kung hindi natin subukan na pumasok. Sabi ni Kyungchi, humanda kang gamitin ang iyong ilusyon na pamamaraan. Mayroon din akong ilang mga spells ng proteksyon. Kung may nararamdamang mali, maaari tayong umalis kaagad. Mayroon siyang ilang lihim na mga spell ng proteksyon na itinago niya sa akin. Isip ni Linfang. Tutulungan kita, ngunit wala akong pakialam sa isang walang kabuluhang hayop na antas ng Zun. Sabi ni Kyungchi habang umuungal. Tumawa si Linfang at naghanda na gamitin ang banal na celestial chi ni Linglong kung sakali. Pumasok na tayo. Sabi ni Linfang. Sobrang curious pa rin siya. Isa itong sinaunang kuweba sa gitna ng dagat ng Huang, marahil ay may mga mahalagang kayamanan sa loob. Tama si Kyungchi, kailangan nilang pumasok kung hindi ay hindi makakaligtas si Linfang. Nagkaroon ng ilang napakalakas na kinakaing sigla dito. Sabi ni Kyungchi na nakatingin sa mga kalansay. Ito ay halos tila sila ay pinakintab na malinis. Marami na ring naging abo. Sabi ni Linfang. Tumingin ka doon. Sabi ni Kyungchi na ipinakita sa kanya ang isang bangkay. May laman pa ang bangkay na iyon pero nabubulok na. Desolated energy. Nagulat si Linfang. Tila ang taong iyon ay namatay mula sa chi ng Huangxi. Nalaman ni Linfang at Kyungchi na mas kaunti ang mga kalansay habang naglalakad sila papasok. Mas marami pang abo. Tumingin ka doon. Sabi ni Kyungchi na may seryosong tono. Tumingon si Linfang at nakita ang isang napakalaking balangkas na may mga pakpak. Halimaw iyon. Isinulat ba ng hayop na iyon ang mga salita sa pasukan? Bakit kaya namatay ang halimaw na iyon? Isang asul na Jade Phosphorus Maharaga. Sabi ni Kyungchi, may pakpak ang halimaw na iyon at parang dragon. Ang mga buto nito ay kumikinang na parang phosphorus. Napakalakas ba nito? Tanong ni Linfang. Ito ay napakalakas, isang Zun level beast, ngunit paano ito namatay dito?
Nagulat si Kyung-chi. Nagpatuloy sila sa paglalakad ngunit lalong lumalala ang hangin. Desolasyon Chi. Nakita ni Linfang ang ilang napakalakas na tiwangwang na Chi. Empty Space Bestial Illusion Technique. Biglang sigaw ni Linfang. Sina Kyung-chi at Linfang ay agad na napalibutan ng snow. Ang Chi na iyon ay nagmumula sa kung saan. Sa kabutihang palad, hindi ito nagkaroon ng oras upang maabot sila. Ang mapanglo na Chi na iyon ay muling naglaho na parang hindi kailanman lumitaw. Nararamdaman ng Chi na iyon ang ating Chi. Kaya kapag tayo ay nasa maliit na mundong ito, hindi na maaari. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit ito nawala. Sabi ni Kyung-chi, nagkaroon din siya ng oras upang makita kung saan nanggaling ang Chi. Nanggaling ito sa isang butas. Malayang hayop. Nagulat Kyung-chi, naiintindihan niya kung bakit namatay ang Zone Level Beast. Kamalayan ng hayop. Ano yan? Tanong ni Linfang. Pagkatapos makapasok ang mga cultivator sa layer ng Tianchi, magagamit nila ang kanilang makajos na kamalayan at paikliin ito. Sa kaso ng mga hayop, ito ay naiiba, umaasa sila sa kamalayan ng hayop na naglalaman ng kanilang pinakapangunahing lakas. Malamang na hindi ka pa nakakita ng talagang malalakas na hayop. Kapag pinaikli nila ang kanilang kamalayan sa hayop, maaari itong maging kakilakilabot. Ang Mahoroga na iyon ay sumisipsip ng mapanglo na Chi sa kanyang kamalayan ng hayop. Sabi ni Kyung-chi, magkaiba ang tao at hayop. Gumamit ang mga tao ng makajos na kamalayan at dalisay na Chi. Ginamit ng mga hayop ang bestial Chi at bestial consciousness. Medyo naintindihan ni Linfang. May ilang mga butas sa mga buto ng Mahoroga. Maaari bang magkaroon ng maraming kamalayan ang mga hayop? Talaga. Kung mas malakas sila, mas maaring magkaroon sila ng kamalayan ng hayop. Na-absorb ng Mahoroga na iyon ang halos lahat ng tiwangwang na Chi ng kuweba, nakakabaliw iyon. Sabi ni Kyung-chi na tumatango. Linfang, itigil ang paggamit ng iyong ilusyon na spell, ilalabas ko ang animal Chi at titingnan natin kung ano ang ginagawa nito. Sabi ni Kyung-chi. Tumanggo si Linfang at ginawa iyon ng buong pagbabantay. Inilabas ni Kyung-chi ang bestial Chi na bumalot sa kanya at kay Linfang. Hindi na muling nagpakita ang nalulungkot na si Chi. Gaya ng inaasahan, hindi hayop ang inatake nito, tao lang ang inatake nito. Sa kasamaang palad, hindi masyadong maraming hayop ang pumupunta dito kaya walang hayop ang nakahanap ng lugar na ito. Bulong ni Linfang. Nagpatuloy sina Linfang at Kyung-chi. Naglakad sila patungo sa napakalaking Mahoroga na iyon. Napansin ni Linfang ang mga kakaibang marka. Ang kalansay ay kumikinang, ito ay malabughaw na berde na parang jade. Patuloy itong kumikislap, nang lumitaw ang isang ilusyon. Iyan ang silhouette ng isang tao na puno ng mga hayop na enerhiya. Ang mga matang iyon ay mukhang malupit at mapang-akit. Iyon marahil ang anyo ng tao ng Mahoroga. Noon, sa ipinagbabawal na lugar ng Zijin Mountain, si Linfang ay nakatagpo ng ganoong hayop at ito ay isang Zone Level Beast. Namatay siya ngunit iniwan ang kanyang pamana. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 968, mga nakakabaliw na nilalang mag-isip. Bata, maswerte ka na nakilala mo ako. Sabi ng hayop. Laging itinuturing ng mga tao ang kanilang sarili bilang mas mabuting nilalang kaysa hayop, ngunit hindi ako sangayon. Ang mapanglo na Chi na iyon ay maaaring sirain ng mga tao. Walang sinumang tao ang maaaring lunukan ang mapanglo na Chi. Gayunpaman, ginawa ko ito. Naging sarili kong enerhiya. Hindi ako natatakot sa Huangzi dahil hindi ito makakaapekto sa akin. Kaya kung lumangoy sa dagat na iyon. Bukod sa akin, ang maaaring tumawid sa dagat na iyon ay mga taong Zone Cultivator na umaasa sa sarili nilang lakas para tumawid dito. Ngunit hindi nila ito kayang pamahalaan tulad ko, sabi ng Zone Level Beast sa paraang hinamak. Tulad ng inaasahan, baliw siya. Isipin mo, kaya niyang lamunin ng tiwangwang na Chi ng dagat ng Huang. Bulong ni Kyung-chi, pero isa lang siyang walang kwentang hayop. Kahit ako ay hindi naglakas loob na kumilos ng mayabang. Sinulyapan ni Linfang si Kyung-chi. Gusto niya bang mamatay doon? Tiningnan ni Linfang ang Zone Level Beast. Kaya kung ay absorb ang lahat ng Chi, ngunit sinira nito ang aking lakas. Ang aking kamalayan ng hayop ay huminto sa paggana ng maayos habang ako ay nagdulot ng aking sariling pagkawasak. Sabi ng Mahoroga na lalong naging malumanay. Alam niyang nagkamali siya. Sinira ng mapanglo na Chi ang aking kamalayan ng hayop. Nawala ang aking kamalayan sa sarili ngunit kailangan ko ng isang tao na maghatid ng aking kaalaman, lalo na kung ano ang natutunan ko tungkol sa mapanglo na Chi. Pagmamalaki ng halimaw. Ngunit, sa bandang huli, nagawa kong lunukan ang mapanglo na Chi at hindi ko ito makontrol. Sa makatuwid, ang aking mga supling ay kailangang alisan ng laman ng kanyang kamalayan ng hayop upang masipsip ang mapanglo na Chi upang hindi ito makihalubilo sa anumang bagay. Mabaliw, nakakabaliw na kakayahan. Isip ni Kyung-chi, sinisipsip ang nakakalungkot na Chi para palitan ang sariling Chi. Nabaliw siya. Hindi nakakagulat na namatay siya doon. Ngunit naisip din ni Kyung-chi na ang halimaw ay nakagawa ng higit pa kaysa sa iba dahil siya ay naglakas loob na gawin ang hindi ginawa ng iba. Talagang hinigop niya ang nalulungkot na Chi at ginawa itong sarili niya. Ibinigay ang sariling lakas at palitan ng mga ito ng mapanglo na Chi. Namatay ang halimaw na iyon dahil nilaro niya ang hindi kapani-paniwalang mapanganib na kapangyarihan. Hindi madaling maabsorb ang Chi na iyon. Isang malakas na Zone Level Beast ang namatay dahil dito.
Salamat sa pagbibigay ko sa iyo ng hindi pa nagagawang pagkakataon. Kung magtagumpay ka, magagawa mong gamitin ang mapanglo na chi at maaaring sirain ang maraming tao. Siyempre, kung ang iyong kamalayan sa hayop ay hindi sapat na malakas, huwag mo itong subukan. Kung hindi mo kaya o hindi maglakas loob, tandaan mong ipasa ang mga alaala ko sa iba. Mahinang sabi ng boses bago ito nawala, ang nilalaman ng kamalayan ng hayop ay dahan-dahang nagsimulang damaloy palabas. Parang magwawala. Ikaw at ang hayop na iyon ay magkatulad. Sinabi ni Lin Fang kay Kyong-chi. Ang Mahoraga, kahit na namatay, ay hindi nais na makalimutan siya ng mundo. Nais niyang ihatid ang kanyang kaalaman, isang hindi pa nagagawang pagkakataon. Kalokohan, wala akong kinalaman sa nakakabaliw na hayop na iyon. Sabi ni Kyong-chi na nagmumura. Pero kailangan ko tanggapin na kung pwede ang sinabi niya, ang ganda. Ang kamalayan ng hayop ay maaaring gamitin ng mga mahuhusay na hayop. Kung magagamit din ng mga tao ang makajos na kamalayan para makuha ang tiwangwang na chi mula sa dagat, hindi na rin nila kailangang matakot na tumawid dito. Tumanggo si Lin Fang. Naintindihan niya, kung nagawa ng Mahoraga na masipsip ang nalilibang na chi, hindi na niya kailangan pang matakot sa dagat. Matapos manatiling tahimik ng ilang minuto, nagtanong si Lin Fang. Paano ko magagamit ang kamalayan ng hayop? Maaari bang gamitin lamang ng mga hayop ang kamalayan ng hayop? Bakit mo na itanong? Nagulat na tanong ni Kyong-chi. Maaari ba akong gumamit ng bestial strength, kaya maaari ba akong gumamit ng bestial consciousness? Naisip ni Lin Fang. Tinitigan ni Kyong-chi si Lin Fang. Paano niya nakalimutan na si Lin Fang ay may mahalagang chi ni Linglong, bukod pa doon, ito ay banal na celestial energy. Ang pinag-uusapan mo ba ay tungkol sa pagsasanay sa paglilinang ng hayop o ang pinag-uusapan mo ba ay tungkol sa paglunok ng mapanglo na enerhiya? Tanong ni Kyong-chi na may seryosong tono. Si Lin Fang ay parang baliw din. Tumanggo si Lin Fang at sinabi, ang chi ni Linglong ay isang banal na celestial energy. Ang kanyang kamalayan ng hayop ay dapat na napakalakas, hindi ito nadumihan na nangangahulugan na hindi ko na kailangang palitan ang chi na iyon ng mapanglo na chi, maaari ko itong direktang masipsip. Ang banal na celestial chi ni Linglong ay napakalakas. Bulong ni Kyong-chi, magagawa ba iyon ni Lin Fang? Bukod dito, si Kyong-chi ay may katawan ng hayop, mas madali para sa kanya na lunukan ang nag-iisang chi. Paano ka makakasigurado na hindi ka agnasan ng mapanglo na enerhiya ang iyong katawan at pagkatapos ay sisirain ang iyong dalisay na chi? Kung ang iyong chi ay tumigil sa paggana ng maayos, ikaw ay mamamatay tulad niya. Ang enerhiya ng hayop at enerhiya ng tao ay dalawang magkahiwalay na bagay. Siya ay isang hayop at nilamon ng mapanglo na enerhiya na nakaapekto sa kanyang iba pang mga hayop na enerhiya. Iba ako, walang iba sa bestial consciousness ko at walang kinalaman sa pure chi ko. Kung susubukan kong gamitin ang mapanglo na enerhiya at maapektuhan nito ang aking katawan, kailangan ko na lang itong ibalik sa aking kamalayan ng hayop at itigil ang paggamit nito. Hindi ito makakaapekto sa aking katawan ng tao. Sagot ni Lin Fang. Ang aking aktwal na problema ay kung maaari kong gamitin ang kamalayan ng hayop o hindi. Ang kamalayan ng hayop ay maaaring gamitin ng makapangyarihang mga hayop, tulad ng makajos na kamalayan sa mga tao. Kahit na mayroon siyang banal na celestial na chi ni Linglong, magagamit ba niya ang kamalayan ng hayop? Tumingin si Kyong-chi kay Lin Fang ngunit walang sinabi. Sabihin mo sa akin, posible ba o hindi? Tanong Lin Fang. Kung hindi magagamit ni Lin Fang ang bestial consciousness, iniinsulto na siya ni Kyong-chi. Ang mga tao at hayop ay lahat ay may kaluluwa at espiritu na nilikha ng earth at langit. Magkaiba man ang katawan nila. Ang mga tao ay nagsasagawa ng paglilinang sa kanilang sariling paraan. Ang mga hayop ay may kanya-kanyang paraan din na minana nila mula sa pagsilang. Ang isang tao ay hindi dapat gumamit ng lakas ng hayop, ngunit para sa iyo, ito ay iba dahil mayroon kang enerhiya ni Zhu Linglong. Binigyan kanya ng banal na celestial chi kaya mayroon kang napakadalisay na hayop na chi. Kung ang iyong enerhiya ng hayop ay sapat na malakas, dapat mong mapawi ang mga enerhiya ng hayop at gumamit ng kamalayan ng hayop. Ang ibig mong sabihin ay posible, di ba? Sabi ni Lin Fang na may matalim na ilaw sa kanyang mga mata. Ginawa na ng mga tao iyon noong nakaraan. Hindi ikaw ang mauna. Sabi ni Kyong-chi na nagpapatunay sa pahayag ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 969, gamit ang kamalayan ng hayop. Kaya kung magsanay ng paglilinang ng hayop. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang na may matatalas na ilaw. Mayroon siyang banal na celestial na chi ni Mengqing at dapat ay magagamit niya ang kamalayan ng hayop at magsanay ng mga kasanayan at pamamaraan sa paglilinang ng hayop. Paano ko isasagawa ang paglilinang ng hayop at gagamitin ang kamalayan ng hayop? Tanong ni Lin Fang. Ihanda ang iyong sarili upang tanggapin ang aking mga iniisip. Sabi ni Kyong-chi, ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at isang maliwanag na liwanag ang tumagos sa kanyang noo, sa pagitan ng kanyang mga mata. Bigla siyang nagkaroon ng alaala ng isang hayop. Kalmadong natanggap ni Lin Fang ang mga transmission na iyon. Makalipas ang mahabang panahon, binuksan niya ang kanyang mga mata. Upang magsanay ng paglilinang ng hayop, kailangan niyang iikot ang lakas ng hayop sa lahat ng dako sa kanyang katawan. Pagkatapos, kailangan niyang gumamit ng purong enerhiya ng hayop upang buksan ang kanyang kamalayan ng hayop. Tumingin si Lin Fang sa Mahoraga. Ang kanyang nalulungkot na chi ay halos ganap na nawala.
Hinawakan ni Linfang ang kanyang balangkas. Isa itong napakalakas na zone level beast kaya ang kanyang balangkas ay isang mahalagang kayamanan. Umupo si Linfang na nakakrus ang mga paa sa yungib na nagsimulang magtanim. Tumingin si Qiyongqi kay Linfang at pagkatapos ay umalis sa kuweba. Maaaring subukan ni Linfang kung gusto niya. Kung nagawa ni Linfang na gamitin ang banal na celestial energy ni Linglong upang buksan ang kanyang kamalayan ng hayop, kung gayon siya ay makikinabang ng malaki. Inilabas ni Linfang ang banal na celestial energy ni Linglong. Bagaman, kaunti lang nito ang mailalabas ni Linfang, sapat pa rin para sa kanya na gamitin ang empty space bestial illusion technique para lumikha ng snowy path illusion. Kung makokontrol niya ito ng buo, magagawa niya ang hindi kapani-paniwalang malakas na pag-atake ng hayop. Gayunpaman, ang nagamit niya ay hindi sapat upang buksan ang kanyang kamalayan ng hayop. Dahan-dahan niyang pinakawala ng banal na celestial chi ni Linglong, kahit na hindi niya ito magawa ng napakabilis, hindi nagmamadali si Linfang. Makalipas ang kalahating buwan, nasa kuweba pa rin si Linfang. Mapupuno na ng kanyang banal na celestial chi ang buong kuweba ngayon. Ang buong katawan ni Linfang ay napapaligiran ng banal na celestial bestial chi. Kung nakita ng ibang tao si Linfang ngayon, iisipin nilang isa siyang halimaw na lumilitaw sa kanyang anyo ng tao. Sa pagitan ng mga mata ni Linfang, lumitaw ang isang matalas na enerhiya ng hayop. Doon karaniwang nagmumula ang kanyang makajos na kamalayan, ngunit ngayon, doon naroroon ang kanyang kamalayan sa hayop. Mukha siyang halimaw na nagsasanay sa paglilinang. Ang dalisay na snow na chi ay naging vortex nang buksan niya ang kanyang kamalayan ng hayop. Gamulong sa hangin ng bestial chi at kumalat ang mga tunog ng sipol sa kuweba. Nagsimulang manginig ang katawan ni Linfang. Siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at gumawa ng matinding pagsisikap na kontrolin ang banal na celestial energy ni Linglong. Ang vortex sa pagitan ng kanyang mga mata ay naging isang kamalayan ng hayop at hinihigop ang lakas mula sa kanyang hayop na chi gamit ang kanyang ikatlong mata. Lumabas ka, galit na sigaw ni Linfang. Lumitaw ang mga purong celestial light at nakakasilaw ang mga ito. Makokontrol na ni Linfang ang banal na celestial chi ni Linglong sa isang bagong antas. Kinokontrol niya ang enerhiya upang buksan ang kanyang kamalayan ng hayop. Muling naging kalmado ang kapaligiran sa kuweba. Ginamit niya ang banal na celestial energy ni Linglong para makuha ang lahat ng lakas na naging banal na celestial bestial consciousness. Ang kamalayan ng hayop ay kalmadong lumulutang sa paligid niya. Ang enerhiya ni Linglong ay isa sa pinakadalisay sa mundo. Maaari rin itong gamitin upang sumipsip ng iba pang mga enerhiya ng hayop. Hindi nakalimutan ni Linfang ang itinuro sa kanya ng Mahoraga. Hindi niya maaaring damumi ang kanyang kamalayan ng hayop ng mapanglo na chi. Sinimulan ni Linfang na buksan ang kanyang kamalayan ng hayop, ngunit hindi siya tumigil sa pag-ikot ng kanyang banal na celestial chi. Pagkaraan ng ilang araw, hindi na ito makontrol ni Linfang kaysa dati, kaya tumigil siya sa pagsasanay nito. Naka-cross-leg, iminulat niya ang kanyang mga mata at ngayon ay nagmukhang halimaw pa. Dahan-dahan din niyang ipinikit ang kanyang ikatlong mata. Bumalik si Qiyongqi sa loob ng kuweba mula sa isla. Talagang binuksan ni Linfang ang kanyang kamalayan sa hayop. Maswerte lang siya na binigyan siya ni Linglong ng kanyang banal na celestial chi. Susubukan mo talaga? Tanong ni Qiyongqi. Oo, tumanggo si Linfang. Tumayo siya at lumabas ng kuweba. Pagkatapos ng lahat ng iyon, kailangang subukan ni Linfang. Mukhang seryoso si Qiyongqi. Sinundan niya si Linfang habang mabilis silang nakarating sa dalampasigan. Talagang hindi kaaya-aya na makatabi muli ang chi na iyon. Manatili sa malayo, kung hindi ito matitiis ng iyong kamalayan ng hayop. Sabi ni Qiyongqi. Tumanggo si Linfang at binuksan ang kanyang ikatlong mata. Isang vortex ang lumitaw habang dahan-daang sinimulan ni Linfang ang pagsipsip ng chi ng dagat gamit ang kanyang ikatlong mata. Masakit sa una. Para bang sinusubukan ng nalulumbay na chi na sirain ang kamalayan ng hayop ni Linfang, ngunit ang banal na celestial bestial na chi ni Linglong ay sobrang solid. Nanatili sa loob ang mapanglo na chi na iyon at mabilis na umikot. Tinitigan ni Qiyongqi si Linfang na kinakabahan. Muling iminulat ni Linfang ang kanyang mga mata at tumanggo kay Qiyongqi. Kaya ko itong lunukan. Si Qiyongqi ay namangha at tumanggo bilang ganti. Ito ay isang napakamapang-anib ngunit kapaki-pakinabang na kakayahan. Lumapit si Linfang sa dagat. Ang kanyang kamalayan ng hayop ay umuungal habang sinisipsip nito ang nalilibang na chi sa isang nakakabaliw na paraan. Ang nalulumbay na chi ay tila pupunitan nito ang kamalayan ng hayop ni Linfang. Mamamatay ang mga ordinaryong hayop sa paggawa niyan. Nagagawa lamang ito ng Mahoraga dahil napakalakas niya at napakatibay ng kanyang kamalayan sa hayop. Isip ni Linfang. Gayunpaman, ang Mahoraga ay nakalunok ng labis at namatay sa pagsisikap. Ang banal na celestial na chi ni Linglong ay naglalabas ng malakas na nagpoprotekta sa kamalayan ng hayop at pinipigilan ang mapanglo na chi na maging masyadong agresibo. Huminto si Linfang at isinara ang kanyang kamalayan ng hayop. Narinig ni Qiyongqi ang makahayop na dagandong ni Linfang. Ginagamit na ngayon ni Linfang ang kanyang bestial consciousness para palitan ang kanyang bestial strength ng desolate chi. Kung nagawa ni Linfang na ganap na palitan ang kanyang lakas ng hayop ng mapanglo na chi, hindi na niya kakailanganing katakutan muli ang Huangzi. Kaya niyang tawirin ito ng walang takot. Si Linfang ay nanatiling hindi gumagalaw, halos parang siya ay nasa ulirat. Pinagmasdan siya ni Qiyongqi. Si Linfang ay kasing baliw ng Mahoraga.
Pagkaraan ng napakahabang panahon, naglabas si Linfang ng ilang malungkot na chi. Si Qiyongqi ay namangha at ibinuka pa ang kanyang malaking bibig sa pagkamangha. Maaari na ngayong ilabas ni Linfang ang nag-iisang chi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 970, walang takot sa dagat ng Huang. Hindi na kailangan pang magbigay ng payo ni Qiyongqi kay Linfang, alam na ni Linfang ang gagawin. Hindi paglalaroan ni Linfang ang sarili niyang buhay nang walang ingat. Inilagay niya ang kanyang purong chi, Buddha, at mga demonyong enerhiya sa kanyang katawan upang manatiling kalmado ang mga ito. Hindi sila maaaring makihalubilo sa mapanglo na chi, tulad ng hayop na chi. Kasabay nito, ang nag-iisang chi ay sumalakay sa kanyang buong katawan at ito ay napakasakit. Gayunpaman, malakas ang laman ni Linfang at kaya niyang tiisin ang sakit. Si Linfang ay nanatiling hindi gumagalaw habang siya ay patuloy na nagsasanay sa paglilinang. Ginamit niya ang kanyang espiritu at ang kanyang batong Tianzuan para mas maunawaan ang nalilibang na chi ngayon. Dahan-dahan, mas nakatiis ang katawan niya sa sakit. Ginawa iyon ni Linfang sa loob ng 10 araw. Dahan-dahan niyang hinihigop ang mapanglo na chi at pinadaloy ito saan man sa loob ng kanyang katawan. Dahan-dahan, ang kanyang kamalayan ng hayop ay may sariling lakas, ang lakas ng mapanglo na chi. Maaari itong manatili doon ng walang anumang mga problema, tila. Nagkaroon pa rin siya ng parehong issue tulad ng dati bagaman, mahirap para sa kanyang corporeal na katawan na makihalubilo sa nakakalungkot na chi. Natuklasan ni Linfang na kapag mas naiintindihan niya ang desolated chi sa kanyang bestial consciousness, mas mahusay na kayang pamahalaan ng kanyang corporeal body ang sakit. Ito ay kakaiba. Sa makatuwid, habang mas naiintindihan niya ang naliligaw na chi, mas nalalabanan ng kanyang katawan ng enerhiya. Parang hindi na itinuring ng kanyang katawan ang desolated na si chi bilang isang banyagang katawan. Gayunpaman, lalong naging mahirap na maunawaan ang mapanglo na enerhiya sa bawat hakbang. Ang pag-unawa sa mga panlabas na enerhiya ay natural na hindi madaling gawin dahil nagmula ang mga ito sa labas ng kanilang sariling katawan, at sa gayon, iba sa mga enerhiyang taglay na ng isang cultivator o isang hayop. Ipinagpatuloy ni Linfang ang pagsipsip ng mapanglo na chi at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa dalampasigan. Papalapit na siya ngayon sa dagat. Tumigil si Qiyongqi. Bagamat kayang tiisin ni Linfang ang enerhiya, hindi kaya ni Qiyongqi. Tumingin si Qiyongqi kay Linfang na may bahagyang paghanga. Napaka hindi kapani-paniwalang lalaki. Talagang nagtagumpay siya. Isip ni Qiyongqi. Muli niyang naisip ang Mahoraga. Ang kamalayan ng mga hayop ay nasa lahat ng dako sa katawan ng isang hayop kaya't kung nasisipsip nila ang desolated na chi, sila ay namatay dahil ito ay sumalakay sa kanilang buong katawan. Iba si Linfang, ang kanyang bestial consciousness ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang katawan. Ang pinakamahalagang katotohanan ay si Linfang ay mayroon pa ring makadiyos na kamalayan. Kung balang araw ay hindi na ma-absorb ng bestial consciousness ni Linfang ang desolated chi at ito ay tumalsik, ang mga kahihinatnan ay magiging nakamamatay. Pagkalipas ng 7 araw, si Linfang ay nasa 500 metro na ang layo mula sa dagat. Makalipas ang kalahating buwan, 200 metro lang ang layo ni Linfang mula sa dagat. Ang hangin ay nagpalipad sa kanyang damit. Makalipas ang 1 buwan, ang 2 paa ni Linfang ay nasa tubig at nananatiling tuwid na parang bundok. Hamampas sa kanyang katawan ang nag-iisang chi ngunit hindi ito nakaapekto sa kanya. Si Qiyongqi ay nakaupo pa rin doon na walang galaw na nanonood kay Linfang. Nagtagumpay si Linfang, hindi na siya natakot sa Huangzi. Sa sandaling iyon, binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata. Nakaluhod siya sa tubig. Inilabas niya ang mapanglo na chi na eksaktong kapareho ng chi ng dagat ng Huang. Makakailang hakbang na ako, pero hindi ko pa rin kayang tumawid sa dagat sa tingin ko. Sa kailaliman ng dagat, mas malakas ang mapanglo na enerhiya. Naisip ni Linfang na bamantong hininga. Si Emperor Shi at Emperor Yu ay sisimulan ang kanilang proseso ng recruitment pagkalipas ng 3 buwan. Kung hindi magmadali si Linfang, malalampasan niya ang proseso ng recruitment. Linfang papunta sa dagat, na ngayon ay hanggang sa kanyang tiyan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Qiyongqi na naalarma. Huwag kang mag-alala, kaya ko. Sabi ni Linfang nang hindi lumilingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa dagat. Sa sobrang bilis, umabot sa leeg niya ang tubig. Bastos. Halos lubusang nilubog ni Linfang ang kanyang sarili sa dagat. Si Qiyongqi ay labis na nakibahan. Kung hindi makayanan ni Linfang, mamamatay siya ng walang oras para magsisi. Si Linfang ay ganap na nawala sa tubig ngayon. Hindi na naramdaman ni Qiyongqi ang chi ni Linfang, parang hindi pa siya nakapunta roon. Tumingin siya sa dagat at sobrang kinakabahan pa rin siya. Namatay ba si Linfang? Kahit na ang karamihan sa mga zone cultivator ay hindi talaga napunta ng ganoon kalalim sa dagat. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi pa rin nakikita ni Qiyongqi si Linfang. May nangyari ba sa kanya? Boom! Sa sandaling iyon, 1 kilometro ang layo, isang silweta ang lumabas sa tubig at bumangon sa hangin. Siya ay sumisipsip ng hindi kapanipaniwalang dami ng nag-iisang chi gamit ang kanyang ikatlong mata. Tumingin si Qiyongqi kay Linfang at pagkatapos ay tumingin sa kanyang ikatlong mata. Pagkatapos, ipinikit ni Linfang ang kanyang ikatlong mata, lumingon at tumingin kay Qiyongqi. Si Linfang ay mukhang isang hayop. Emperor, kaya kong lumangoy sa dagat ayon sa gusto ko ngayon.
Kaya kung sumipsip ng napakaraming mapanglo na chi hanggat gusto ko at mahawakan ko ito sa aking kamalayan ng hayop. Sabi ni Linfang na nakangiting parang hayop. Napakaraming Zun Cultivator ang mainggit. Ginawa ito ni Linfang. Idiot, mag-ingat na huwag mapinsala ang iyong kamalayan ng hayop. Sabi ni Kyongchi, huwag kang mag-alala. Habang mas hinihigop ko, mas lumalakas ang aking banal na Celestial Chi. Excited na sigaw ni Linfang. Ang Desolate Chi ay kanya na ngayon. Siya ay walang takot. Ito ang banal na celestial na espiritu ni Linglong. Napaisip si Kyongchi, kung wala si Linfang ng banal na celestial chi ni Linglong, hindi niya magagawa iyon. Nagawa ni Linfang ang hindi nagawa ng Mahoraga. Pinanood ni Kyongchi si Linfang na tumalon muli sa dagat. Nawala siya sa tubig at biglang sumulpat ulit sa ibang lugar. Lumalangoy siya sa dagat, walang takot. Hindi na kailangan pang mag-alala ni Kyongchi tungkol kay Linfang.